Habang gutom na gutom ang lalaking ito, napaupo siya sa isang mamahaling restaurant, pero alam niyang hindi sapat ang pera niya. Pero anong ginawa niya sa sobrang gutom niya? Hindi mo aakalain, kinapa niya ang bulsa niya, isa-isang binilang ang barya, pero hindi pa rin sapat para makabili ng kahit isang ulam. Hindi niya na alam kung saan kukuha ng mga kain. Habang umiikot ang tingin niya, napansin niya ang lalaking katapat niya na tapos na kumain at umalis na. Pero may naiwan pang pagkain sa mesa. Nag-aalangan siya. Nahihiya siyang kunin ang pagkain pero ilang araw na siyang walang kain. Nanginginig ang kamay niya habang inaabot ang plato. Ngunit bago pa man siya makapagsubo, biglang dumating ang may-ari ng restaurant. "Bawal yan," ang sabi ng may-ari. Napahiya ang lalaki, napayuko. Inisip niya, baka gutom ulit siya ngayong gabi. Pero sa hindi niya inaasahan, ngumiti ang may-ari. "Huwag mong kainin yan, dito ka." Inalok siya ng bagong luto at masarap na pagkain. Hindi makapaniwala ang lalaki. Sa sobrang hiya at tuwa, nagpasalamat siya habang pinunasan pa niya ang mesa para ipakita ang paggalang. Matapos kumain, pumunta siya sa kusina, lumuhod sa harap ng may-ari at buong pusong nagpasalamat. Sa wakas, napatunayan niyang hindi lahat ng tao sa mundo ay masama o mapanghusga. Mga kaibigan, sa buhay natin, minsan akala natin wala nang mabubuting tao. Pero sa bawat pagkakataon, may ipinapadala pa rin ang Diyos para ipadama ang kanyang pagmamahal at kabutihan. Ang kabutihang ipinakita ng may-ari ng restaurant ay isang halimbawa ng sinasabi ng Diyos sa Matthew chapter 25 verse 35. Sa bawat pagkakataong tayo'y tumulong sa nangangailangan, para na rin tayong naglilingkod sa Diyos mismo. Kung naantig ka sa kwentong ito, mag-iwan ng comments at i-share ito para mas marami pa ang ma-inspire na maging mabuti sa kapwa. Follow mo rin kami para sa mas marami pang ganitong kwento ng pag-asa at kabutihan.